Ha? Naanod sila lahat. Parang karami nila, parang dalawa lang nabuhay. So, sa dulo daw na ito mga kalahi, dito nila naririnig, kapag narinig daw nila yung tunog ng isang barko na pinaniniwalaan nila dito, ay talagang positive. Grabe. So dito sa mga area lang na ito, hindi pwedeng kitangin yung parang papainan nila na ito daw ay bagsakan ng bulalakaw. Ay meron nga daw ditong isang dato na nangangalaga ng isang dambuhalang igat na di umano nabiak daw ang mga bato na ito sa pamamagitan daw dahil isang dambuhalang igat daw ang dumaan dito noong unang panahon. Nang namatay simula nung binuksan itong Magtangkob River. Tatlo. Good morning mga kalahi, panibagong araw, panibagong adventure at panibagong vlog na naman ang i-explore natin sa episode na ito, no? So ngayong araw ay nandito tayo sa bayan ng Magsaysay upang puntahan at ikwento sa inyo yung misteryo at kababalaghan na nangyayari dito sa mahiwagang bato na magkabiak na ito, na ang paniniwala ng mga tao dito noong araw ay nangyari daw ito, kaya naging biak ito dahil sa isang dambuhalang igat na alaga ng isang dato na naninirahan sa dulo ng bundok na ito. So ano nga bang katotohanan? Alamin natin at explore natin. Syempre kasama yung kaibigan kong si Eunice ngayon na explore itong Magtangkob River na pinakasikat na pasyalan dito sa bayan ng Magsaysay. So ano pang hinihintay natin? Huwag na tayong magpatumpik-tumpik at gusto kong explorein. At bago pala tayo makakarating dito, ay dito tayo sasakay ngayon sa bangka ni Kuya. Siya yung naging rent natin ngayon para at least motor niya tayo dito sa napakagandang Magtangkob River na ito, no? So ayan, so si Eunice pala yung nakasama natin ngayon kasi siya lang yung available na pwedeng isama, at si Eunice lang din yung available ngayon. So si Kuya nga pala ang ating tour guide. So ang kwento ng lugar na ito mga kalahi ay napakarami at kakaiba talaga. Medyo kakaiba lang talaga yung ikikwento natin dito ngayon dahil ayon nga sa source na nakuha natin ay ito daw yung lugar na pinaniniwalaan at kinakatakutan noong araw. Nasaksihan nyo yung tumalon dito na namatay? Dito kayo na yung time na yun? Ano po yung kwento na yun? Bakit talaga siya totaling na ulog? Ano ba yung kwento na yun? Parang laki yun, bakit dyan? Kasi ngayon ginapigilan ng mga kamag-anak na huwag magtalon, tumundag. Nagalit pa nga po sa mga ano niya, mga kaibigan, bago kapatid. Magsama pa kayo, sabi niya. Magpakamatay ako. Tama nga, diretso yun. Kinabukasan po, mga alas 3. Pero ayaw niya sa paniniwala nyo dito sa Magtangkob River na ito, no? So syempre ayon na rin sa mga kwento-kwento ng ilan ay sabi nila totoo daw kaya yung kwento dito na may mga kababalaghan daw dito. May nangunguha daw ng buhay dito eh. May nilalang daw dito na nakatira. Yun yung kwento-kwento nila. Sabi nila, kasi dito po kasi nakatira ang mga Montiliano. Yung unang bagyo, yung Dynamite na anod po kasi sila. Ah, naanod sila lahat. Parang karami nila, parang dalawa lang nabuhay. Dito sa ano na, dyan ang bahay nila. Grabe itong bahay na to. Ang bahay nila noon. Paano nakaabot ang ano dyan niya? Paano? Paano? Tubig dyan, taas dyan. Grabe. Ano itong mga Montiliano dito, marami. Parang ilang pamilya yan. Grabe ang nangyari. Gusto mo mag-video na? Doon, mundag sa taas nyo. Ito ya, itong taas na ito, dito mismo siya. Sa pinakataas. Sige ya. So, yung ilalim daw na yan ya, yun yung pinaka nakakatakot na part. May kuya ba yan silalim? May kuiba yan. Pasok silalim yan. So, may posibilidad na baka dyan nakatira yung mga nilalang na sinasabi, mga espiritu ba? So, isang kwento rin na nasaksihan nila Kuya at mismong sila ay naaktuhan nila yung taong hindi naman pala nagpakamatay. Kung hindi, may posibilidad na kinuha na siya ng bathala dito dahil kung makikita nyo napakakaiba ng lugar. Ayan o. Dito ya. Grabe. Ano yun niya? Matagal siya bago na yung pagbagsak niya, hindi na talaga siya na ano? Ginsunod na naman kasama niya, hindi talaga na ano, sobrang lalim kasi. Sobrang lalim. Ay, itong part na to. Oo, dito nakita dito. So ito mga kalahi, ito daw ay meron ditong May ano kuweba. Ayan. So dito siya tumalon. Tapos yung Aroy. Wala naman siyang batong binagsakan na
dahilan para namatay siya. Ibig sabihin ito talaga sobrang lalim to. Ang lalim yan. Ayan oh, nakakapangilabot, sobrang dilim. Lalim na. Yan, doon sila punta. Sa palagay nyo ya, ang sukat na ito, may mga ilang layo ng kawayan? Mga isa't kakit siguro yan. Sobrang taas. So kumbaga, kung makikita nyo yan mga kalahi ito, Yan, taas na yan. yung taas na yan ay katumbas ng baba na makikita natin. So ang area na ito yung pinaniniwalaan nila na dito sa area na ito ay may mga nangunguha daw ng buhay. At marami na yung kaso dito na namatay talaga. Simula noon. Ang namatay simula nung binuksan tong Magtangkob River. Atlo. Yung bata na gano'n, yung nag-pulipsi. Ano ba siya, nagtigas yung mga katawan. So yun pala yung naging nangyari. Doon, lumundag siya din sa taas. Itong part na ito yung pinaka nakakapangilabot na part ng Mantangkob na iniingatan. Sa ngayon niya wala nang umaakyat simula nung nangyari yun. Pinagbabawalan nyo na rin. Parang kaitangan po kasi ako. Barangay Tanod kayo dito. Oo, nag-ano dito. Ayos yan, mas maganda yan kasi kahit papaano. Sa kakaibang kwento at kakaibang lugar na ito ay nandito pa rin naman yung natural na ganda. Nasa atin na yun kung paano natin ito pahalagahan, yung natural na ganda dito na makikita nyo kung mapapansin nyo naman. Napakalawak at parang dugtungan ito ng ano yan no, ng dagat kung makikita nyo. Oo, sa dagat to. Ito? Sa anong kami nawit? Sa Kaminawit. Oo. Kaya pala blue siya. Oo. So napakahiwaga talaga ng lugar natin mga kalahi. Marami pa tayong kwento talaga na hindi natin mapaliwanag. At kung makikita nyo, grabe ang ganda. Napakapayapa dito. So hindi lang kakaibang kwento, hindi lang kakaibang pangyayari ang ating nasaksihan ngayong araw na ito. Kung hindi, nakita rin natin itong napakaganda at payapang lugar na ito na kahit sino ay pwede namang pumunta. Pero kailangan lang nating igalang kung sino yung mga nakatira dito, kung sino siguro yung mga namamahala dito. So ayon sa source na napagkuhaan natin, ayon sa mga estudyante na nagsaliksik ng kwento ng lugar na ito, ay meron nga daw ditong isang dato na nangangalaga ng isang dambuhalang igat na di umano nabiak daw ang mga bato na ito sa pamamagitan daw dahil isang dambuhalang igat daw ang dumaan dito noong unang panahon. So ayon lang naman yun sa kwento ng mga matatanda at syempre inirerespeto at iginagalang natin kung ano yung paniniwala ng mga katutubong nakatira dito noong araw. Pag tag-ulan daw ito noon, sabi nila may nagatunog doon ng barko dito. Dito po sa area na to. May kapusina na nakalakas dito. Akala mo may nagtaong ng barko eh. Kahit mismo kayo po na aktuhan nyo. Sabi ng mga matatanda sa amin. Grabe. Kaulong to. Parang kala may barko nga. Ayan, meron ditong mga family na nagpupunta. Yan sila. So perfect talaga para sa family. Hi po. Mga taga saan po sila? Sa Rusi kayo, ya? Taga sa Rusi kayo? Lalo yan, may mga floating cottage sila dito mga kalaya na pwede nyong rentahan. Sa halagang magkano ang floating cottage naman? 700 po. 700. Wow. So kung family kayo magbabarkada, kung 7 lang naman kayo, hindi naman siguro masakit sa bulsa yung tigwa 100 kayo, di ba? Tapos syempre, sagot nyo na yung food doon at marirelax naman kayo kung makikita nyo napakalayo na ng pinuntahan natin. Talagang nakaka-relax dito. Pag may kasama kang jowa dito pag may kasama kang jowa dito na gusto mong i-date lang, ay di perfect naman to. Pero dahil ngayon wala pa tayong mga ganyan, ay syempre tiis lang muna tayo sa pag-explore. Darating din yun, sabi nga ni Teacher Monterde, ay darating din sa atin yan. Diba? Si Kuya pala, sa kaalaman yung lahat, si Kuya ay hindi lang tour guide dito, kung hindi isa rin siyang barangay official, Barangay Tanod, na nangangalaga o namamahala rin dito sa Mantangkob River. So kung makikita nyo, ganda. Ikot na lang natin yung camera. At least na ikwento natin yung kakaibang mga kwento nito. Ayun parang may paniki. Ganda. So hanggang saan to nakakarating itong bangka na ito? Gusto mo, punta pa tayo sa loob. Sige puntahan pa natin yon at makikita natin. May mga tao doon Ganda yung loob na yan. Napanisid sila ng igat yan. Dito totoo nga talagang maraming igat dito. Igat to. Wow. Sila yan. So kung makikita nyo, so excited ako. Siyempre si Eunice. Nes, anong pakiramdam na na first time mong nakapunta dito? Sobrang saya. Sobrang saya. First time ko nakasakay ng bangka Pinakadulo na daw. Sa pinakadulo
Sabi nila pagdating sa dulo, mayroon kang hahalikang bato kapag first time mong pumunta dito. Kaya ihanda mo na, Nes. So ito, napakabait naman ni Kuya dahil ginaid talaga niya tayo. At kung makikita nyo, grabe. Baba mo na kami, ha? Diyan lang. Ayan. So sa halagang 50 pesos po ay talagang may enjoy nyo na. Pero sa halagang 50 pesos para sa akin hindi na kabawasan sa atin yun. Kahit dagdagan pa natin, ibigay ko kuya kasi kung makikita nyo naman, tinor tayo sa ganda talaga na ito. Grabe. So may mga kwento baga ako dito yan na ano na parang gusto nilang gawing ano ito, dam. Dam. Gaya ng Angat Dam sa Hirap yung gawin dam dito. kaya nga parang marami kasing agam-agam dito na nagsasabi na parang gusto nilang gawing dam ito. Nalulunod ang paklunod dito gawin lang dam to. Kasi ito, Sa baba yung dam na supply lang talaga ng tubig. Ibig sabihin, sa baba lang na to. bakit sa inyong ano, sa tagal nyo na dito, bakit tinawag na Mantangkob ito? Magtangkop talaga ito. Sa ibang ano, sa ibang salita, ano yung salitang Mantangkob? Hindi nyo rin alam. Kasi naging tour guide lang rin kayo dito. Siguro yung mga nakakaalam dito yung mga talagang residente na sobrang tagal na dito. Ilang taon pa lang rin ako dito, taga Iloilo po ko. Taga Iloilo po kayo. Saan po kayo sa Iloilo? Super. Super. Kasi naka last April yata galing kaming Iloilo. Super ako pala ulo. Nakarating kami ng Aningal, ng San Joaquin, Iloilo. Sabi na itong bato. Ay, ito. Anong paniniwala dito ya? Parang tambayan to ng mga sirena. Ang ganda dito, oh. Kapag nandito ka, hindi mo pwedeng palampasin yung pagkakataon na makapunta dito sa ganda na to, oh. Grabe. Pasok po yung sa loob. Punta nila magala-gala eh. Ganda. Alam mo Yan. na igat, magabili daw sila igat. Ay, mayroon. Apo. Ibig sabihin niya, sinisisid nyo lang talaga dito? Sa mga gilid lang ng batoy niya? Oh, yun, so lalim yan. Malalim to? Sisil na yan. Grabe, o yung parang barkong bato. Laking ano. So, pwede naman dito yung magpalipad ng drone, halimbawa. Dami Sige. pa dito. Susubukan natin mamaya magpalipad ng drone dito mga kalahi. Para Dami makita. palipad ng drone dito. Tubig is taas na no. Yan, hanggang dito. Oo. Wow, grabing taas naman na yan. Ang tindi. So kung makikita nyo. Ganda. Iba dyan. Saan ya? Dyan, itong na-check-in ng mga ano. Kasulog dyan. Ay, marami nag-check-in dito. Ay, so ang ginagawa nila, nagtatambay sila dito. Tapos, sa bagay, no? Pero napakadelikado kapag biglang buma dito. Ibig sabihin niya, hinahatid nyo sila dyan, tapos susunduin nyo rin sila, mag-chat lang sila. Ang ganda kasi dito sa area na ito mga kalahi, mayroon talaga ditong ano, signal. Kung makikita nyo, kakaiba, oh, ganda. Ito pala yung loob niya. Ayan, grabe. Parang ano, parang paraiso. Kung makikita nyo, grabe. So sa dulo daw na ito mga kalahi, dito nila naririnig, kapag narinig daw nila yung tunog ng isang barko na pinaniniwalaan nila dito, ay talagang positive na talagang lalakas daw yung baha. Ay, may bukal nila. Lalim bukal na yan. Saan niya? May ano din niya sa ilalim, may underground. Bukal yan. At ang napansin natin dito mga kalahi, at kung mapapansin nyo rin, kulay blue ang tubig. Ayan yung kakaibang senaryo o hiwaga ng lugar na ito at kung bakit nga ba dito ya. Grabe. So dito sa mga area lang na ito, hindi pwedeng kitangin yung parang papainan nila. Yung kawil nga. Ayun, hinuhuli nila dito. Kakat sila ng gabi. Grabe, oh. Pero dito kailangan dubli ingat ka kasi kung makikita mo yung area ay parang medyo creepy, no? Medyo nakakatakot dahil kapag baguhan ka pa lang dito, ito rin kasi yung pinaniniwalaan doon sa amin. May mga paniniwala ang mga matatanda na ito daw ay bagsakan ng bulalakaw. Kaya Babaw na dito. ang mababaw na.
Oo, dati kalalim to. So yun, narating natin yung dulo ng Mantangkob na ito at nagpapasalamat tayo kay Kuya na itinor tayo dito sa lugar na ito. No, syempre nagpapasalamat din ako sa ang kaibigan na nakasama ngayon na si Eunice. Ayan, sa mga hindi nakakilala sa kanya. So kung naalala nyo si Dudong, si Elmer, si Gerald, si Pards at syempre sila Erica. Ngayon nyo lang makikita sa aking channel si Eunice na nakasama natin ngayon, no? So napakagandang experience na isa. Noon pangarap ko lang ito, nasabi ko balang araw sana yung mga kaibigan ko makikita at makakasama ko sa mga ganito kagandang lugar. Grabe. Ay oo nga. Ang ganda dito mga kalahi. So perfect. So sige na ya, exit na tayo. Parang nakakatakot na yung lugar. Parang pakiramdam ko ano na eh. Biglang lumamig kasi. Takot ka rin kapag gabi pag nagpakat kami ano eh. Naranasan nyo yan na gabi dito talaga na magbangka Napakat kami dito ng ano, kawel. Gabi. dito? Grabe. Kung makikita nyo oh. Yung mga bato, yung formation, ito yung tinatawag na Mantangkob, rock formation ng Magsaysay. Kasi kung makikita nyo, ayan, ito pala ay umaabot yung tubig. Itong area na yan, yung taas na yan. So ganun katindi at napaka-delikado pala. So ayon sa kwento ni Kuya na yung isang pamilya dito na halos dalawa lang yung nabuhay, ay ito pala yung pinagmulan kung bakit paulit-ulit na may mga kaso dito na taon-taon tila may namamatay dito. Pero ayon lang naman yun sa mga kwento ng mga taong mahilig o malawak ang imahinasyon, pero ang katotohanan naman ay ang Diyos pa rin naman talaga ang nagiging dahilan kung bakit nawawala tayo sa mundo. Palagi nating tandaan na ano man yung paniniwala natin sa ating sarili ay mas maganda pa rin na mas paniwalaan natin ang gawa ng Diyos na may likha. So muli mga kalahi, nagpapasalamat tayo sa ating mga OFW dyan na nanonood ng ating vlog. At syempre sa nakasama natin ngayon kay Kuya at sa ating kaibigan na si Eunice sa pagtuklas ng Mantangkob River na ito. Ako nga pala si Mr. Kalahi na palagi kong pinapaalala sa inyo na bawat pangyayari na nagaganap sa ating buhay ay palagi nating pasalamatan. Mahirap man ito o madali, masakit man ito o hindi, ang mahalaga tanggap natin sa sarili natin kung ano yung pagkakamali natin sa buhay. So tara, sisimulan na natin, papaliparan na natin ang drone maya-maya para at least kahit paano malibot at ipakita natin yung taas na ito. So ayan na. So dito sila naninisid ng igat. Daan lang ya. Grabe no. Ayun no, ang lalim niyan. Hindi basta-basta yan kung tustusin mo lang. Ayun no. Grabe. So padaan na tayo dito mamaya. Dadaan lang tayo konti doon at magpapapicture tayo sa may area na yon. Feeling ko napakaganda doon talaga. Kaya hindi natin sasayangin ang pagkakataon dito. At least nailibot ko kayo sa ganda ng lugar na ito. At nailibot pala tayo ni Kuya dito sa ganda ng lugar na ito. So nagpapasalamat kaagad ako sa inyo mga kalahi. Muli maraming salamat and God bless. Kapit Nes. Umiikot Nes. Grabe. Kumukulo yung tubig oh. Ito yung pinakadelikadong part na kapag natrap ka dito, parang feeling ko iikot-ikot ka lang dyan eh. Grabe. Ayun oh, bumubukal-bukal. So napakalalim. Mabaw lang dati, nandito lang yan oh. Ito, ngayon sobrang lalim na. Kababaw lang dati yan. Daming dyan pa inuman yung mga taga ano eh. Yung pumunta dito ka ng mga taga Nueva Ecija yan. Ang dami pong pupunta dito no. Taon-taon ay alos linggo-linggo, lalo na ngayong season ng ganda ng Mantangkob. Taga Nueva Ecija pumunta dito ng mga Ganda. Kaya pa dito ang ganda.
para safe tayo kahit paano. Ayan, so yun yung disadvantage. Ang advantage dito kapag pumunta ka, kailangan may kasama ka. Ang disadvantage diyan, lugi ka talaga kapag wala kang mga juwang kasama dito kasi isipin mo na lang. Yung makikita mo yung mga ayan, kita mo yan. Ganyan. Diba? Ingit kayo dyan. Diba? Nes, masaya sila. Masaya sila. Diba? Sana masaya kayo. Balik lang ako. Papaliparan natin yung ng ganda oh. Ay, sulitin na lang natin sa pagpapalipad. Papalan ka? Ayan, paalis na si Kuya kasi marami pa naman oras at marami pang guest na gustong sumubok doon kasi may mga tao sa cottage na pwede na lang ilibot doon sa pinuntahan natin para mapuntahan din nila yung ganda.